Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Thank you for your support. And please subscribe, like, share, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. No? So, paunang message po ninyo is for general life and we have judgment. Ayan. So, decision making na maaaring gagawin ninyo rito. Maaaring importante, no? Ang desisyon na to na kailangan ninyong gawin. Kasi parang napipick up ko dito parang ano to sitwasyon, problema na maaaring pabalik-balik, paulit-ulit. Kasi pwedeng hindi ninyo ito na-address ng tama. O maaaring hindi pa ninyo nakukuha kung ano yung lesson na dapat ninyong mapulot out of this situation. Kaya paulit-ulit pabalik-balik ito. So, make sure na pag-isipan ninyong mabuti before you make a decision. Pag-isipan ninyong mabuti. Use both sides of your brain. Yung logical mind ninyo, yung intuition ninyo, gamitin ninyo para maging maganda, maayos. At hindi ninyo pagsisihan ang mga desisyon na pwede ninyong magawa dito sa kung anumang area of life ito. Okay? So, pagdating sa inyong money, career, and finances, we have 4 of Wands. Wow. So, this is celebration, no? Meron kayong achievement siguro sa trabaho, accomplishment sa trabaho na yun ang isa-celebrate ninyo. No? At maaari din na baka meron kayong mga financial blessings, baka nakatanggap kayo ngayon ng abundance and prosperity into your life na yun talaga ang ipagpapasalamat din ninyo, matutuwa kayo, isa-celebrate ninyo. This is number 4, so this is also about stability, lalo na pagdating sa inyong kaperahang aspeto, sa trabaho, career, negosyo ninyo. So maybe you have already started laying a solid foundation, no, sa mga areas ninyo na yan of life. At kaya natutuwa kayo kasi maaaring nakikita nyo na yung magandang outcome ng mga strategy ng mga ginawa ninyo, no, para dito sa inyong money, career, and finances. Kaya napakaganda. Congrats. Sa inyong relationships naman, saktong-sakto may lovers tayo. So, masaya. No, isang masayang relasyon ang meron kayo kung kayo ay nasa established relationship na. There is going to be more love, more passion, harmonious relationship ang ini-enjoy ninyo sa ngayon. Maaari na ang iba sa inyo dito is already planning to level up your commitment with your person. Baka gusto nyo na dito na mag-level up ang inyong relationship. Baka kayo ay mag-aasawa na, baka ang iba dito sa inyo engaged na, mag-aasawa na, magpapakasal na, or po pwede na ang iba din sa inyo rito is magsisimula na ng pag-aanak, no? Baka magsisimula na kayong bumuo ng pamilya ninyo by starting to have children. So pwedeng gano'n ang sitwasyon. Kung single pa kayo, baka ngayon, baka makilala nyo na yung soulmate ninyo, yung twin flame ninyo, yung eternal love ninyo, at baka papasok na rin kayo sa love and romantic relationship. And nakuha tayo ng clarifiers dito, Gemini. And before that, I would like to say thank you sa lahat ng support ninyo sa aking channel. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, mag-subscribe na po kayo. Like and share my videos. Thank you. At sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Okay? At doon sa mga nagsasend ng donasyon through super thanks, maraming salamat din. So, yung clarifier ninyo sa judgment is 5 of Cups. Ayan. So, kailangan nyo na itong pagdesisyonan sa ngayon. Kung ano man ang bagay na to na kailangan ng desisyon ninyo sa ngayon, wag na kayong magtagal. Wag na ninyong patagalin pa because the more na magtatagal pa yung sitwasyon na yan, that is going to be even more complicated siguro. So, kasi maaring ito yung dahilan, no, ng ikinalulungkot ninyo. Maybe this is a situation related, no, sa relationship. Pwedeng sa nakaraan ninyong relasyon ito. At maaring hanggang ngayon hindi pa rin ninyo na-overcome, no, kung ano man ang nangyari sa inyong past relationship. So pwedeng ganun na somehow ito pa rin yung pwedeng paminsan naaalala nyo pa rin, paminsan naiiyak pa rin kayo, paminsan nalulungkot pa rin kayo. So
para makapag-focus kayo, no, sa bago ninyong relasyon, para makapagsimula na kayo ng talagang masayang-masayang relationship. Kalimutan nyo na to. Tanggalin nyo na to, no? It's time for you to move on with your life. Kasi kung hindi pa rin kayo totally na hindi pa rin ninyo totally na lilimutan, no? Yung hindi pa rin ninyo sinasantabi ang nakaraan, patuloy ito na magkakaroon kayo ng something at the back of your head, no, na kahit may current relationship na kayo, paminsan maaapektuhan kayo, bigla na lang kayong malulungkot even if 'di ba may karelasyon na kayo, yung pala yung lungkot hindi doon sa karelasyon niyo, kundi yung lungkot na yon dahil naaalala niyo na naman yung inyong nakaraan, no? So it's time to move on, no? At maaring yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan. Move on or mag-i-stay pa rin kayo sa alaala ng inyong nakaraan. With the Four of Wands, meron tayong Hierophant. Ayan. So, baka ang iba sa inyo rito, no, yung tatahakin ninyong trabaho or karera could be related to spirituality. Maaaring ang iba sa inyo dito, ang career ninyo is about spiritual career, no? Baka spiritual career ang tinatakbo na karera, trabaho ng iba sa inyo rito. Or pwede rin na ang iba sa inyo rito, baka kayo ay isang teacher, isang mentor, baka kayo ay talaga nagtuturo sa school, no? Ito parang yoga teacher siya. So maybe ang iba sa inyo ganun ang trabaho, no? Pagdating naman sa lovers, we have 8 of Swords. Ayan. So parang meron kayong baka ito yung nakaraan ninyo, no? Baka ito yung nakaraan ninyo na siguro ang karelasyon ninyo dati or baka you are being prevented to be you, 'di ba? Baka ito yung nakaraan ninyo na baka tinatakot kayo ng person ninyo kaya hindi kayo makagalaw, hindi kayo nagiging malayang magdesisyon para sa sarili ninyo, yung gano'n, no? So, parang ito, siguro sama-sama yan, no? Pagdating sa inyong relationships ng inyong nakaraan. Pero ngayon, masaya na kayo no? So, dito na kayo mag-stay sa masayang relasyon. Dito na kayo mag-focus sa masayang relasyon. At wag na ninyo itong leave this behind you. No, Gemini, leave that behind you kasi it seems like very toxic. No, it seems like very toxic yung inyong nakaraan. Kaya as much as possible, gisingin nyo na yung sarili ninyo, kalimutan nyo na yan, leave that behind you, at dito na kayo sa isang masayang current relationship ninyo. Kasi pati ito maaapektuhan ito kung minsan matotoxic ang laman ng isip ninyo dahil baka mayroon pang hangover kayo sa inyong nakaraan. So tama na, nag-move on na kayo from that, maaari nga nagsimula na kayo ng panibagong relasyon. So wag nyo na itong alalahanin pa. Kasi wala naman na yan sa buhay ninyo. So, dapat, kung ano ang alaala ninyo sa ganyan, no? Tanggalin nyo na yan din sa isip ninyo, sa damdamin ninyo. Kalimutan nyo na yan. Bitbitin nyo na lang sa present relationship ninyo kung ano yung mga natutunan ninyo from the past na para hindi na maulit, no? Para hindi na ninyo yan magawa sa current relationship ninyo. Okay? So, tingnan natin kung ano yung inyong final message. So, we have the charging of her wand. So, siguro ang iba sa inyo ngayon, you are going to take advantage of or siguro gagamitin nyo ngayon kung ano yung mga natutunan ninyo in the past. No? Kung ano yung mga learnings ninyo in the past, wisdom ninyo in the past, maaaring yan ay ilalabas ninyo sa ngayon. Yan ang i-a-apply ninyo sa inyong mga sitwasyon sa ngayon sa pagharap ninyo sa iba't ibang problema sa buhay. No? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.